Ka-Express, kumpleto na ang malaking dahilan kung bakit ibang Gilas Pilipinas ang posibleng makita natin kontra Jordan sa August 28. Confirm na ang pinaka-hinihintay na pagbabalik ni Kai Soto at mismong FIBA na ang nag-highlight sa kanyang return habang nasa must-win mode na ang national team. Sumali si Kai sa unang practice ng Gilas noong August 17. At ayon kay Coach Tim Cone, malaking bagay ito dahil game changer ang 7'3" Filipino center. At dito nagiging interesting ang laban. Hindi lang basta Kai ang pinag-uusapan natin. Nasa preliminary pool din ang mga big men na maaaring bumuo ng napakalalim na frontline kasama sina Junmar Fajardo and AJ Edu, habang may size and versatility din mula kina Carl Tamayo and Mike Phillips. Sa social media, kumakalat na rin ang excitement tungkol sa posibleng Kai Junmar AJ Edo Triple Tower combination, habang One Sports mismo ay nag-post tungkol sa pagbabalik ni Kai sa Gilas training. Hindi biro ang haharapin ng Pilipinas. Jordan enters the second round carrying a 5-1 record habang Gilas ay nasa 2-4, kaya halos wala nang puwang para sa pagkakamali. Pero ngayong bumalik si Kai, may bagong dimension ang Gilas. Jordan versus Philippines, August 28, 2026, 8:30 p.m. Mall of Asia Arena. At pagkatapos nito, Iran naman sa August 30. Kung magiging available and healthy ang pangunahing big men, ito na maaaring maging pinakamalaking frontline na naipon ng Gilas sa kasalukuyang qualifiers. At sa MOA Arena, doon natin malalaman kung sapat ang laki, lalim at bagong confidence para simulan ang comeback ng Pilipinas. Mga ka-express, ito ang klase ng development na talagang hinihintay ng Gilas Pilipinas. For the first time in a long while, hindi tayo pumapasok sa isang crucial FIBA window na puro tanong tungkol sa pagkawala ni Kai Soto. This time, nandito na si Kai. Nag-practice siya at inaasahang maglalaro siya. Official FIBA coverage confirmed that Kai rejoined Gilas when the national team opened preparations on Monday, August 17. Halos 21 months na mula nang huling maglaro si Kai para sa senior national team, kaya hindi ordinaryong roster addition ang pagbabalik niya. Mas importante pa, Tim Cone himself described Kai as a game changer at madaling maintindihan kung bakit. At 7'3", Kai gives Gilas legitimate international size, rim protection, rebounding, vertical spacing, finishing above the rim at isang passing dimension na bihira para sa isang player na ganoon kalaki. Balikan natin ang huling stretch niya sa Gilas bago ang matagal na absence. Sa 2025 Asia Cup qualifiers, Kai averaged 15.5 points, 12.5 rebounds, and 3.8 assists, ayon mismo sa official FIBA records. Sa historic 93-89 victory ng Pilipinas kontra New Zealand noong November 24, nagpakawala siya ng 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Yan ang kay Soto na gustong maibalik ng Gilas. Pero ngayon potentially mas interesting pa ang situation dahil hindi kailangang buhatin ni Kai mag-isa ang interior. Nandyan si Junmar Fajardo, ang veteran anchor ng Gilas frontline. At ayon sa recent reports, ang window 4 na ito ay inaasahang magiging bahagi ng kanyang national team farewell run. Imagine the possibilities. Kai Soto gives you length and mobility. Junmar gives you power, post presence, screening, rebounding, and years of experience. Then you potentially have AJ Adu, another athletic international-sized big who can defend in space, protect the rim, and run the floor. Ito ang dahilan kung bakit may lumalakas na triple towers discussion sa Filipino basketball social media. May recent Facebook post na nag-highlight sa combination ni Fajardo, Soto, and Edu bilang potential anchors ng Gilas Paint. Pero dito tayo magiging accurate. Hindi ibig sabihin nito na sabay silang magiging starters or guaranteed na silang tatlo ang final frontline rotation. Preliminary pool and final 12 are different things, and coaching decisions, availability, and health status still matter. Ang confirmed at pinakamalaking development ngayon ay ang pagbabalik ni Kai. Ang timing na timing ito dahil kailangan talaga ng Pilipinas ang tulong. After the first round, Gilas carries a 2-4 record into Group E. Australia leads at 6-0 and Iran and Jordan are both 5-1. New Zealand is 4-2 habang Pilipinas and Syria ay parehong 2-4. Kaya hindi exaggeration ang sinabi ni Cone na halos do or die na ang sitwasyon. FIBA itself described Gilas as being in practically must-win territory. The Philippines needs to start collecting victories immediately if it wants to climb back into World Cup qualification contention. At unang haharang, Jordan. The Falcons finished the first round at 5-1. Ibig sabihin, hindi sila madaling kalaban. Hindi pwedeng isipin ng Gilas na dahil may Kai ay automatic ang panalo. But stylistically,
Kai changes the equation. Noong mga nakaraang windows, maaaring ma-pressure ang Gilas kapag kailangan nitong humarap sa physical and lengthy international front courts. Ngayon, pwedeng maglaro si Ko ng mas malaki. Pwedeng Kai plus another big. Pwedeng Junmar ang physical interior option habang Kai patrols and stretches vertically. Pwede rin gumamit ng quicker front court configuration depending on matchups and that flexibility matters. At ang pinakamagandang part, sa Pilipinas gaganapin ang laban. August 28, 8:30 ng gabi, Mall of Asia Arena. At kung mapuno ng Gilas fans ang MOA Arena, malaking psychological lift iyon para sa isang Philippine team na desperately naghahanap ng momentum. At meron pa ang isang storyline na lalong nagpapainit sa laban na ito. May unfinished business ang Pilipinas kontra Jordan. Sa kanilang huling FIBA meeting noong February 2023, natalo ang Gilas sa Jordan 91-90 sa Philippine Arena, 1-point game lamang. At sino ang halos bumuhat sa Pilipinas? Justin Brownlee, 41 points. Ayon sa FIBA, yon ang third highest single game scoring performance sa World Cup qualifiers history. Kaya imagine ngayon, Brownlee again operating as the main offensive weapon. Pero this time, potentially may Kai Sotto na siyang kasama sa loob that can completely change how Jordan defends Gilas. Kung aggressive ang Jordan sa pagdawal kay Brownlee, pwede magkaroon ng opening sa interior. Kung tututukan nila si Kai sa pick and roll, pwede magkaroon ng driving lanes and kick-out opportunities para sa shooters. At kung kailangan nilang bantayan ang offensive rebounding ng Pilipinas dahil sa size ni Kai, Junmar at iba pang bigs, mas mahirap agad tumakbo sa transition. Ito ang tunay na value ng malaking frontline, not simply para magkaroon ng matatangkad na players. Control. Control the rebounds, control the paint, control the pace, limit second chance opportunities, force Jordan to score over length. At sa kabilang banda, bigyan ng extra possessions sina Brownlee, Dwight Thomas, Kevin Cambao, Scotty Thompson at iba pang perimeter weapons. FIBA even noted that the size and skill Kai brings could make the Philippines a dangerous matchup against both Jordan and Iran at MOA Arena. Pero kailangan din nating ilagay sa tamang perspective ang hype. Jordan is 5-1 for a reason. The Falcons entered this round ahead of Gilas and will not simply be intimidated by a Philippine size. They have international experience, continuity, and confidence coming from a first strong round campaign. At kapag tumayo sa MOA Arena ang Pilipinas na may Kai Sotto protecting the rim, Junmar Fajardo providing veteran strength, Brownlee creating offense, at isang home crowd na nasa likod nila, baka dito natin makita ang pinaka-dangerous version ng Gilas sa qualifiers na ito. Jordan, maghanda kayo. No, sa August 28, sasabog ang MOA Arena at kailangang ilabas ng Gilas ang lahat dahil wala ng panahon para magkamali. At ito ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.